Sa wakas ay binasag ni Dominic Roque ang kanyang pananahimik sa tinatawag niyang malicious innuendos na ginawa ng showbiz columnist at talk show host na si Christy Fermin tungkol sa kanyang sexualidad, na nagdala ng isang baterya ng mga abogado upang gawin ang kanyang account para sa kanyang mga sinasabing mapanirang puri na mga pahayag. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas ng mga abogado sa Fernandez at Singson Law Offices, binatikos ni Roque ang mga pahayag ni Fermin na ginawa sa pamamagitan ng kanyang mga social media vlogs, na mayroon siyang benefactor na isang politiko na di umano'y nasangkot sa kanyang romantikong relasyon. Ang impormasyong ito, ayon kay Fermin sa kanyang mga vlog, ang dahilan ng hiwalayan ni Roque sa aktres na si Bea Alonzo, at ang kasunod na pagbasura ng kanilang mga plano sa kasal. Mariin naming kinokondena ang malisyosong at mapanirang puri sa publikong pahayag ni Miss Fermin. Ang mga mapanirang puri na pahayag na ito ay ginawa ni Miss Fermin sa ilalim ng pagkukunwari ng entertainment news nang walang anumang pagsisikap mula sa kanya, upang kumpirmahin ang parehong mula kay Ginoong Dominic Roque, pahayag ng kanyang mga abogado. Habang paulit-ulit na binibigkas ni Fermin ang di umano'y romantikong mga dahilan ni Roque, lumabas sa iba't ibang plataporma ang mga pangalan ni nadapitan Mayor Bullet Haloshos at dating Quezon City Congressman Bong Suntay bilang mga politiko na sinasabing tinutukoy ni Fermin. Si Haloshos ang finance director ng Tape Inc., habang si Suntay ay isa sa mga may-ari ng Clean Fuel Gas Company. Sina Haloshos at Suntay noong Martes 20 ng Pebrero, ay parehong itinanggi ang mga paratang, gayon din si Roque sa mga salita ng kanyang mga abogado. Walang ganap na katotohanan sa mga malisyosong innuendo na ito. Si Ginoong Dominic Roque ay matagal ng kaibigan ni Mayor Bullet Haloshos at inuupahan ang unit na pagmamay-ari ni Mayor Haloshos. Nahihiya siya at humihingi ng paumanhin kay Mayor Bullet Haloshos at sa kanyang pamilya dahil sa pagkalagkad niya sa usapan ng publiko, dahil sa malisyosong paninirang puri sa publiko ni Miss Fermin, sabi ng mga abogado. Tinutugunan din ng pahayag ang mga alegasyon na si Congressman Bong Suntay ay isa rin sa mga benefactors ni Roque, na nagbibigay umano sa aktor ng gasoline station. Sa paggawa ng ganoong pahayag, ginawa ni Miss Fermin ang innuendo na hindi makatwirang nagdududa sa sexualidad ni dating Congressman Bong Suntay. Muli, nais ni Ginoong Roque na humingi ng paumanhin kay dating Congressman Bong Suntay at sa kanyang pamilya, sa kahihiyang dulot ng mga kalunos-lunos na innuendo na ginawa ni Miss Fermin, patuloy ng pahayag. Sa isang panayam kay J. Ruiz na na-upload noong 19 ng Pebrero, unang pinabulaanan ni Haloshos at Suntay ang mga alegasyon, kung saan idinagdag ng alkalde ng Dapitan City na dapat harapin ng mga reporter na nagkakalat ng naturang maling impormasyon ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon, na idiniin din sa pahayag ni Roque. Mayroon tayong mga batas na umiiral upang protektahan ang integridad at dangal ng mga individual laban sa mga pahayag ng publiko, malisyoso, at mapanirang puri. Si Miss Fermin ay kumilos sa labas ng mga hangganan ng protektadong malayang pananalita, at sadyang nagdulot ng pinsala sa integridad at dangal ng mga apektadong individual, sabi ng mga abogado ni Roque. Kung isa sa alang-alang ang mga tsismis laban sa aktor ay nagsimula pagkatapos ng kanyang paghihiwalay sa kanyang dating kasintahan, hinarap din ni Roque ang sabi-sabi na ang dahilan ng kanilang hiwalayan ay isang hindi pagkakasundo sa pagitan nila ng prenuptial. Finally, to set the record straight, Mr. Dominic Roque and Miss Bea Alonzo never fight or had a disagreement on a prenuptial agreement. Ang mga walang ingat na pahayag na may kaugnayan sa di umano'y hindi pagkakasundo sa isang prenuptial agreement sa pagitan nila ay, hindi lamang hindi napatunayan, ngunit batay lamang sa mga haka-haka na naglalayong magdal.